Sa puntong ito mga kapuso, ibabahagi sa atin ng ilang eksperto kung ano ang mga dapat gawin na first aid treatment sa mga biktima ng insidente ng pagkalunod. Alamin natin yan sa live report ni Russell Simorio. Russell, good morning! Good morning CJ at good morning sa ating mga kapuso. Happy Thursday at ngayong umaga dahil nga kaliwat kanan yung mga naitalang insidente ng pagkalunod lalo na dyan sa bayan ng Malasigi kung saan 3 bata yung nga nasawi matapos nga malunod. Nagkayayaan daw sila at doon sa hukay doon sila nalunod habang sa bayan ng Binmali at Mangalda nakapagtala rin ang kaso ng insidente ng pagkalunod. Kaya kaliwat kanan din yung ginagawang pagsasanay kaugnay naman sa basic life support. At ngayong umaga, maswerte tayo mga kapuso dahil ipapaalam sa atin ng isang expert kung paano nga ba yung tamang gawin sa basic life support. At makakasama natin ngayong umaga si Doc Jerry, ang National President ng Search and Rescue Unit Foundation o SARUP. Sir, magandang umaga po at welcome sa Mornings with GMA Regional TV, sir. Good morning po sa lahat. Napakahalaga po ng ating pwedeng ma-share ngayon. Kasi nakikita namin yung mga nagiging problema sa mga nalulunod. First and foremost po, kailangan po natin ilagay sa tamang posisyon ang victim dun sa hard surface at flat surface. Huwag po nating tataktakin, huwag nating gagawin ito sa buhangin o sa malambot na lugar. Kailangan po natin siyang dalhin. So example po si Kuya, no? Lalagyan po na natin siya ng tela dito sa kanyang batok para yung airway niya magbukas at saka natin i-locate yung kanyang sternum kung saan tayo mag-uumpisa ng ating CPR. Of course, 3 bagay po dapat nating malaman. Nakakarinig, nakakaramdam at may pulso. Checkin ang pulso. Pag wala po, kandidato na po yan. Kailangan na po kagad nating mag-intervene at gumawa ng CPR. Siyempre po, ang positioning, ganyan po yung position natin. Katawan po ang gagamitin natin pag-pump, pag-compress. Ngayon, dahil hindi ko pwede i-compress, dito tayo lilipat sa ating dalang mannequin para makita po talaga yung depth, yung lalim ng paglubog ng kamay during the time of compression. So, yung pong heel of the palm gagamitin, locate yung ating sternum, and then saka po natin bibigyan ng tamang compression. Doc Jerry, ano yung pwedeng mangyari kapag mali po yung position ng kamay at mali yung pag-pump? Actually, yung position, kailangan lang makita natin yung gitna, no? Which is the sternum, yung nagpoprotect sa ating heart. Doon natin ibabagsak yung ating heel of the palm. Actually, pinakamali natin gagawin, sino man tayo, layman man tayo, yung wala tayong gagawin. Kapag inikot-ikutan natin yan, sa 10 minuto mamamatay po yan. Kailangan immediately yung 3 bagay na walang naririnig, walang nararamdaman, walang pulso, immediately we intervene at we do the CPR. So ganito na po yon. So 220 compression sa 2 minuto. Bilangin na lang po natin, dapat po mabilis, push hard and fast, allow yung recoil, at dire-diretso po yung ating pag-compress. Dire-diretso po yan hanggang 220. Kung po tayo ay isang responder, ginagamitan po natin ng face shield, no? Para pagbigay natin ng pagbuga natin, ay hindi po natin kukunin yung hangin galing sa pasyente kasi baka po may sakit yan, especially pandemic. Pagbuga po natin yung yung hangin na ibubuga hindi na po babalik sa atin. So very important po itong ating gamit na ito, yung ating face shield. But anyway, pwede pong dire-diretso na lang ang compression. 220 sa layman o sa ordinaryong tao na gustong tumulong. Wag po nating bibitawan. Kailangan po nating makita na siya ay nagkamalay na, saka pa lang tayo titigil. Kailan po tayo pwedeng tumigil? Tigil tayo pagka nagkamalay, of course, di ba? And ilalagay natin siya sa recovery position, mamaya i-demonstrate ko. Napagod na ang responder, dumating na yung ambulance at talagang may nag-declare na doktor na siya ay expired na. Yun lang yung mga pagkakataon na tayo ay titigil. So wag din natin persenin ang sarili natin, kung hindi na natin kaya, wala po tayong sasagutin. Ganito po yung recovery position, Pag naka-recover na po siya, nagkaroon na siya ng hininga, yung malapit na kamay tataas, yung kabilang kamay lalagay sa pisngi, at yung paa ay pagpapatungin, at saka po natin hahatakin papunta sa atin, bewang at balikat. Yung pong babagsak na siko
dapat nasa labas, nasa loob ang ating tuhod. Susuka po yan eh. And then, i-monitor po natin kung siya may malay pa. Kung sakali na mawalan ulit at hindi siya nakarecover, nawalan ulit siya ng malay, ibabalik lang po natin at i-continue ang ating CPR. Saka dadalhin sa ospital. Yes, of course, hintayin po natin yung ambulansya, no? Huwag tayong aalis dito hanggat di dumadating yung crew at yung proper na paglip, pagbuhat, dapat din pong napakaingat natin. Ayun. Mga puso, nakasama natin si Doc Jerry, ang National President ng Search and Rescue Unit Foundation dito yan sa bansa. At napakarami nating kaalaman na natutunan kay Doc Jerry, yung basic life support. At mamaya mga puso, babalik tayo para naman sa mga basic life support kaugnay naman sa vehicular accident. So abangan po yan mga puso maya-maya lamang. Yan muna latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Mga kapuso, matapos nating malaman ang first aid treatment sa mga drowning incident, alamin naman natin kung ano rin ang mga dapat gawin na first aid treatment o paunang lunas sa mga magiging biktima ng road accident. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell? Yeah, CJ, good morning at nagpapatuloy pa rin yung ating pagsasanay dito yan sa Dagupan City kaugnay sa basic life support. At sa mga puntong ito, yung pag-uusapan naman natin, yung mga ano nga ba, yung mga tamang gagawin no, para mailigtas yung isang pasyente na galing sa vehicular traffic incident. Lalo na sa panahon ngayon, talagang madulas sa mga kakalsadahan, lalo na tuwing hapon dahil sa mga pag-ulan at kabilaan din yung mga naitatalang disgrasya. Makakasama muli natin si Doc Jerry ng Search and Rescue Unit or SARUP at yung ating demo ngayon may isang siklista o dalawang siklista ang nagkabanggahan. Sir, paano yung basic life support naman natin pagdating dito sa vehicular traffic incident? Okay, yung management dun sa approach kasi napaka-critical nito. Actually, merong pagkakataon na pag mali ang iyong lapit, instead na matulungan mo, dun mo siya, kaya mo siyang patayin sa maling lapit lang Pag tinanong mo siya, kasi lagi natin ina-assume na ang taong nalaglag, nahuhulog, nadapa at nabangga, pag bumagsak sa ground, lagi nating ina-assume ang spine injury. So kung sakali, ganito po nangyari, hindi tayo lalapit sa gilid. Kasi pag tinawag natin siya, paglingon niya, meron siyang damage sa spine, paglingon niya, patay siya. So dapat, dito tayo sa hindi tayo nakikita, pag approach natin, baba ka agad tayo, ipit ka agad ang ulo, at hawak agad ito. Ngayon, kung sakali na ready naman tayo, meron tayong dalang equipment, pwede nating i-insert agad ito para maragyan natin ng proteksyon yung ating pasyente, no? After that, at saka tayo mag-intervene kung ano man ang possible na natin gagawin. Kung sakali yung tatlo missing pa rin, walang naririnig, walang nararamdaman, at walang pulso, automatic kandidato ulit yan sa CPR. So, same position, dito pa rin, no? And find and locate the sternum at yung ating body weight ang ating gagamitin, hindi pwedeng yung ating braso ang ibibigay nating force. Hindi rin tayo pwedeng mag headbanging, yan yung mga mistake, headbanging, pwedeng bending, wala po tayong nagagawa dyan. Importante po yung bigat ng ating katawan, i-deliver natin para makapagbigay tayong tamang compression dun sa puso na naghihingalo. Actually, sinisimulate po natin kung ano ang galaw ng puso para ulit makapag-deliver ng dugo papunta sa mga vital parts ng katawan ng tao. Yun po ang trabaho ng puso. Nagpahinga yung puso niya, kailangan nating i-revive. So, balik ulit tayo dito sa ating mannequin. Same position, yung depth natin, importante, ay 2 inches sa adult. No? So, nalocate ko na yung sternum, position my hand using my itong ating heel of the palm, and then saka tayo magdi-deliver ng CPR. Meron din po bang golden time kasi doon sa pagkalunod kanina sir, yung basic life support 10 minutes, pero dito kapag vehicular lahat ng inatake, hindi lamang yung nalunod, na kuryente, nasaksak, lahat po ng trauma case na nawala na ng breathing at nawala na ng pulse, kailangan po natin mag-intervene within 10 minutes. Kung iiyak-iyakan po lang natin yan, wala pong mangyayari dyan. Ang pinakamali natin gagawin, wala tayong gagawin. So kahit magkamali-mali ang compression mo, importante nagko-compress ka. Kaya nga sabi natin, yung mga tinuruan natin dito sa Pangasinan,
with the help of our Provincial Director Lobelon Nahera at lahat po ng mga members ng SAROP, tina-challenge ko po kayo, dapat po tayong matuto, lalo na ang leader ng bawat pamilya. Yan po ang gagawin natin, no? Mga puso, nakasama muli natin si Doc Jerry ng Search and Rescue Unit Foundation at marami tayong mga kaalamang napulot sa kanya. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo, CJ.